Napag-isipan na ba ninyo kung bakit minsan mas nagpapasaya sa atin ang paggawa ng mabuti kaysa sa mismong taong tinutulungan natin? Nabubuhay tayo sa isang mundo na madalas nagtuturo ng prinsipyong sarili mo lang ang isipin mo. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ito ang pinakamalaking pagkakamali, ang pinakamatinding balakid sa paghahanap ng kaligayahan? Paano kung ang pinakaepektibong paraan upang alagaan ang sarili ay ang taos-pusong pag-aalaga rin sa iba? Hindi lang ito isang magandang quote na makikita sa social media. Ito ang pundasyon ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang pilosopiya sa kasaysayan, ang Stoicism. Ngayon, aalamin natin ang matandang sikreto ng mga Stoic tungkol sa katarungan at matututunan ninyo kung bakit ang pagtulong sa kapwa ay, sa huli, ang pinakamatalino at kahit pa pinakakapaki-pakinabang na tulong na maibibigay mo sa iyong sarili. Maghanda kayo dahil ang ideyang ito ay maaaring tuluyang magpabago ng inyong pananaw sa pagiging makasarili at pagiging mapagbigay. Bago tayo sumisid ng malalim sa ideyang ito, bigyan muna natin ng pangkalahatang pagtingin. Ano nga ba talaga ang Stoicism? Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng mukhang bato o pagpigil ng emosyon tulad ng iniisip ng marami. Ang Stoicism ay isang praktikal na pilosopiya na nagsimula sa Athens mahigit 2,300 taon na ang nakalipas. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ng tao na marating ang estado ng eudaimonia. Iyon ay ang pagkakaroon ng makabuluhan, masagana at maligayang buhay anuman ang mangyari sa labas. Ang mga dakilang pag-iisip tulad ni Emperor Marcus Aurelius, ang manunulat ng dula at tagapayo ng emperador na si Seneca, at ang dating alipin na si Epictetus ay pawang mga Stoic. Naghahanap sila ng mga sagot sa walang hanggang mga tanong. Paano ba mamuhay ng tama? Paano mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? At ano ang ibig sabihin ng pagiging isang mabuting tao? At sa puso ng kanilang mga sagot ay laging matatagpuan ang isa sa apat na pangunahing birtud, ang katarungan, justice. Ngunit para sa mga Stoic, ang katarungan ay mas malawak kaysa sa simpleng pagsunod sa mga batas. Ito ay isang malalim na pag-unawa sa koneksyon natin sa buong sangkatauhan. Kaya, umpisahan natin sa pinakapundasyon, ang ideyang bumubuo sa buong etika ng Stoicismo. Ito ang salitang Griego na oikeiosis. Mukhang komplikado, pero ang esensya nito ay napakasimple at madaling maunawaan. Isipin mo ang isang bagong silang na sanggol. Ang una at pangunahing likas na ugali niya ay ang pangangalaga sa sarili, self-preservation. Inaalagaan niya ang sarili, ang kanyang katawan. Ito ang kanyang unang bilog ng pagkakaugnay. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang bilog na ito. Nagsisimula siyang makilala at mahalin ang kanyang mga magulang, mga kapatid. Ang pag-unawa niya sa sarili o kaniya ay kasama na ngayon ang pamilya. Pagkatapos, patuloy itong lumalaki, sumasaklaw sa mga kaibigan, kapitbahay at mga kababayan. Naniniwala ang mga Stoic na ang huling layunin ng isang taong matalino ay palawakin ang bilog na ito hanggang sa masakop na nito ang buong sangkatauhan. Ang ibig sabihin, tigilan na ang pagtingin sa iba bilang dayuhan at simulan na silang ituring na bahagi ng isang malaking pamilya. Iyan mismo ang oikeiosis, ang proseso ng pagtanggap ng pagkilala sa iba bilang atin. Hindi ito isang ideyang puno lang ng damdamin, kundi resulta ng lohikal na pag-iisip. Tayong lahat ay tao. Tayong lahat ay may kaisipan. Tayong lahat ay bahagi ng iisang kalikasan. Kaya, ang kapakanan ng ibang tao ay hindi dapat maging banyaga sa atin. Ang ideya ng papalawak ng mga bilog ay hindi lang basta isang magandang talinghaga.
Isa itong praktikal na ehersisyo para sa ating isipan. Iminungkahi ng Stoikong pilosopo na si Heracles sa kanyang mga mag-aaral na isipin ang mga bilog na ito at sikaping ilapit ang mga malalayo patungo sa sentro. Halimbawa, sa halip na pinsan lang, tatawagin mo siyang kapatid. At ang kapitbahay mo, ituturing mong kamag-anak. Ang layunin ng ehersisyong ito ay buwagin ang mga mental na harang na ginagawa natin sa pagitan ng tayo at sila. Dahil ang mga harang na ito ang siyang nagdudulot ng kawalang bahala, alitan at kawalang katarungan. Kapag nagsimula tayong makita ang isang estranghero sa kalye bilang isang malayong kamag-anak, nag-iiba agad ang pananaw natin sa kanila. Hindi na natin kayang basta na lang baliwalain ang kanilang problema ng may malamig na puso. Ang pagtulong sa kanila ay nagiging kasing natural na ng pagtulong sa miyembro ng sarili nating pamilya. At heto na ang pinaka-interesante. Kapag ginawa natin ito, tayo ay kumikilos ng naaayon sa ating tunay na kalikasan. Ayon sa mga Stoics, ang pamumuhay ng naaayon sa kalikasan ay ang pinakamataas na kabutihan at ang pinagmumula ng kaligayahan. Kaya bawat pagkilos ng katarungan at pagtulong ay isang hakbang tungo sa ating sariling pag-unlad at kasaganaan. Ngayon, tumaas tayo sa antas ng pag-iisip. Mula sa konsepto ng pandaigdigang pamilya, tumungo naman tayo sa ideya ng isang pandaigdigang estado. Ang mga Stoic ang kauna-unahang nagpakilala sa Western philosophy ng konsepto ng cosmopolis, na literal na nangangahulugang lungsod kosmos o lungsod ng buong mundo. Sabi nila, tayong lahat ay mamamayan hindi lamang ng ating sariling lungsod o bansa, kundi ng isang malawak na estado, ang buong mundo. Ang ating pangkalahatang batas ay ang universal na katalinuhan o ang logos na tumatago sa lahat ng bagay na umiiral. Ang ideyang ito ay revolusyonaryo noong panahong iyon, lalo na't nahahati ang mundo sa pagitan ng mga Griego at ng mga barbarian, ng mga taga-Roma at ng mga taga-lalawigan. Ngunit iginiit ng mga Stoic na ang nasyonalidad, katayuan sa lipunan o yaman ay panlabas at walang gaanong halaga na pagkakaiba. Ang mahalaga lamang ay ang nagbubuklod sa ating lahat, ang ating pangkaraniwang kalikasan ng tao at ang kakayahan nating gumamit ng katuwiran. Ang emperador na si Marcus Aurelius, ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo, ay sumulat sa kanyang personal na tala-arawan. Ang aking lungsod at tinubuang bayan bilang isang Antoninus ay ang Roma, ngunit bilang isang tao, ito ay ang mundo. Patuloy niyang ipinaaalala sa sarili na ang kanyang pangunahing tungkulin ay maging isang mamamayan ng mundo. Ano nga ba talaga sa praktika ang ibig sabihin ng maging isang mamamayan ng mundo? Ibig sabihin, kailangan mong maunawaan na ang iyong sariling kaginhawaan ay lubos na nakaugnay sa kaginhawaan ng buong lipunan. Madalas gamitin ng mga Stoic ang pagtutulad sa isang katawan ng tao. Ang kamay ay hindi pwedeng magsabi, "Wala akong pakialam kung masakit ang paa dahil ako ay ako at siya ay siya." Naiintindihan ng kamay na bahagi siya ng isang nagkakaisang organismo. Kapag nagdurusa ang katawan, nagdurusa rin siya. Ganoon din sa lipunan ng tao. Hindi tayo mga hiwalay na individual, kundi mga bahagi ng isang malaking katawan ng sangkatauhan. Ang problema ng iba ay problema nating lahat. Ang kanilang kasiyahan ay atin ding pinagsasaluhang kaligayahan. Kaya naman, ang kawalang katarungan sa isang tao ay isang sugat na natamo ng buong lipunan. Sa pagtulong natin sa kapwa, nilulunasan natin ang ating sarili, pinapalakas natin ang panlipunang organismong iyon na ating kinabibilangan. Ito ay isang radikal na paglayo mula sa ideya na
ang tao sa tao ay isang asong gubat. Para sa mga Stoic, ang tao sa tao ay kapatid, kasama, at kababayan sa malawak na lungsod kosmos. Pag-usapan naman natin ngayon ang katarungan bilang isang birtud. Para sa mga Stoic, may apat na pangunahing birtud: karunungan, katapangan, pagtitimpi, at katarungan. Naniniwala sila na ang mga katangiang ito lang ang tanging tunay na kabutihan. Lahat ng iba pa, kalusugan, yaman, reputasyon, ay tinatawag nilang mga bagay na walang kinalaman. Maaaring mas gusto natin ang mga ito, pero hindi nito dinidiktahan ang kalidad ng ating buhay. Pero ang birtud, iyan ang nagdidikta. At ang katarungan ay may kakaibang pwesto sa kanila. Sabi ni Seneca, walang sino man ang mabubuhay ng maligaya kung ang sarili lang niya ang inaalala, kung lahat ng bagay ay iniaayon lang niya sa sarili niyang kapakinabangan. Dapat kang mabuhay para sa iba kung gusto mong mabuhay para sa sarili mo. Hindi lang ito simpleng panawagan sa pagiging altruistic. Ito ay isang lohikal na konklusyon. Para sa mga Stoic, ang katarungan ay ang kaalaman kung paano tamang ipamahagi ang mga biyaya at kung paano tratuhin ang bawat isa batay sa kanilang nararapat. Pero ang nararapat ay hindi tinutukoy ng status, kundi ng ating likas na pagkatao. Ang maging makatarungan ay nangangahulugang kilalanin mo ang halaga ng bawat tao at kumilos ka ayon sa pagkilalang iyon. Pero paano ito nagiging tulong sa ating sarili? Naniniwala ang mga Stoic na ang kaluluwa ng tao ay likas na rasyonal at panlipunan. Tayo ay nilikha upang mamuhay ng magkakasama sa lipunan at magtulungan. Kapag tayo ay gumagawa ng kawalang katarungan, lumalaban tayo sa sarili nating likas na katangian. Para bang sinasaktan natin ang ating kaluluwa. Ito ay lumilikha ng panloob na salungatan, pagkabalisa, takot at kahihiyan. Lahat ng sumisira sa ating kapayapaan ng isip. Sa kabilang banda, kapag tayo ay kumikilos ng matuwid, tumutulong sa iba at nagpapakita ng kabutihan, tayo ay umaayon sa ating kalikasan. Nagdudulot ito ng panloob na kasiyahan, pakiramdam ng pagiging tama at kaganapan. Para sa Stoic, ang kaligayahan ay hindi panandali ang sarap, kundi isang estado ng panloob na pagkakasundo na nakakamit sa pamamagitan ng pamumuhay na may kabutihan. Kaya naman, bawat gawa ng katarungan ay isang direktang kontribusyon sa ating sarili at pangmatagalang kaligayahan. Sa pagtulong sa kapwa, hindi tayo nawawalan, bagkus ay nakakamit natin ang pinakamahalaga, ang kapayapaan ng ating isip. Walang sino man ang mas nakapagpaliwanag ng ideyang ito kaysa sa emperador-pilosopong si Marcus Aurelius. Sa kanyang aklat na Meditations o Pagbubulay-bulay, paulit-ulit niyang binibigyang diin ang kahalagahan ng pangkalahatang kapakanan. Isa sa pinakatanyag niyang kasabihan ay, ang hindi nakasasama sa bahay pukyutan ay hindi rin nakasasama sa bubuyog. Pagnilayan natin ang simpleng metaporang ito na punong-puno ng henyo. Likas sa bubuyog na unawain na ang kanilang kaligtasan at pag-unlad ay direktang nakasalalay sa kalusugan ng buong kolonya. Hindi ito maaaring magsabi, ipupundar ko ang pulot pukyutan para lang sa sarili ko. Bahala na ang iba. Ang ganoong pag-uugali ay magiging mapaminsala hindi lamang sa kolonya, kundi pati na rin sa bubuyog mismo sa bandang huli. Hinihimok tayo ni Marcus Aurelius na mga tao na maging kasing talino ng mga bubuyog. Kailangan nating tanggapin na tayo ay bahagi ng isang malaking kolonya, ang ating lipunan. Kaya lahat ng ating gagawin ay dapat na nakatuon sa pangkalahatang kabutihan. Dahil tanging sa isang maunlad at makatarungang lipunan lamang tunay na uunlad ang bawat individual
lalo pang lumawak ang pananaw ni Marcus Aurelius. Iginiit niya na ang ating pangunahing layunin bilang mga nilalang na may isip ay ang maglingkod sa kapwa. Sumulat siya, ang tao ay ipinanganak para sa isa't isa, kaya magbigay liwanag ka o maging matiyaga ka. Ibig sabihin, ang tungkulin natin ay tulungan silang maging mas mahusay o tiyagain ang kanilang mga pagkukulang. Nauunawaan natin na sila rin ay bahagi ng ating pangkalahatang kabuuan. Para sa kanya, ang pagtulong sa kapwa ay hindi pasanin kundi isang pribilehiyo. Ito ang pagkakataong may isa katuparan ang ating pinakamataas na kalikasan. Kapag nahaharap siya bilang isang emperador sa pagtataksil, kawalang utang na loob o kamangmangan, pinaaalalahanan niya ang sarili. Ganyan siya kumilos dahil hindi niya alam kung ano ang tunay na mabuti at masama. Ang tungkulin ko ay hindi ang magalit sa kanya, kundi ang ipagpatuloy ang dahilan kung bakit ako ipinanganak, ang kumilos para sa ikabubuti ng lahat. Ang paninindigang ito ay nagbigay sa kanya ng pambihirang panloob na lakas at kapayapaan. Sa pagtulong sa kapwa, tinutulungan niya ang sarili na mapanatili ang kanyang pagkatao at hindi masilo ng mapanirang emosyon. Ang pananaw na ito ay lubusang nagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa mga problema. Karaniwan, kapag nakakakita tayo ng kawalang katarungan o nakakaranas ng paghihirap ng iba, nakakaramdam tayo ng matinding galit, kawalan ng pag-asa, o mas pinipili nating umiwas. Ngunit ibang daan ang inaalok ng Stoicism. Sa halip na magtanong ng, bakit nangyayari ito? Ang isang Stoic ay nagtatanong ng, ano ang magagawa ko para tumulong? Paano ko gagamitin ang sitwasyong ito upang magpakita ng kabutihan? Ang bawat problema ay hindi na nagiging pinagmula ng stress, kundi nagiging pagkakataon para kumilos. Ang pagtulong sa isang tao na may dalang mabigat, ang makinig sa kaibigan sa oras ng pangangailangan, ang mag-abuloy sa kawanggawa, o ang tumindig laban sa anumang anyo ng kawalang katarungan, lahat ng ito ay hindi pasanin, kundi isang pagsasanay sa pagiging matuwid. Ito ay isang gawi na nagpapatibay sa atin, nagpapadunong, at sa huli, nagpapasaya. Humihinto tayo sa pagiging pasibong biktima ng sitwasyon at nagiging aktibong kalahok sa pagbuo ng isang mas magandang mundo. At ang pakiramdam ng aktibong pakikilahok sa mas malawak na layunin na ito ay isang napakalakas na pinagmulan ng kahulugan at katuparan. Si Seneca, isa pang tanyag na Stoic, ay detalyadong sinuri ang tungkol sa mga gawaing kabutihan, beneficence, sa kanyang akda na tungkol sa kabutihang ginagawa. Para sa kanya, ang pagtulong sa kapwa ay nagsisilbing panlipunang pandikit, social glue, na nagbubuklod sa ating komunidad. Ang pagbibigay at pagtanggap ng tulong ay isang likas na siklo na nagpapatatag sa ugnayan ng tao. Sabi niya, at binibigyang diin niya ito, ang nagbigay ng kabutihan ay dapat manahimik, ang nakatanggap ang siyang magsalita. Ipinahihiwatig ni Seneca na ang tunay na pagtulong ay hindi naghahanap ng anumang gantimpala o pagkilala. Ginagawa ito para sa mismong kabutihan at doon nagmumula ang pinakamalaking halaga nito para sa taong gumagawa. Kapag gumagawa tayo ng mabuti nang hindi umaasa sa pasasalamat, pinatutunayan natin ang ating kalayaan mula sa mga panlabas na pagtingin o paghatol. Ang ating kasiyahan ay hindi nanggagaling sa papuri ng iba, kundi sa kamalayan na tayo ay kumilos ng tama, na aayon sa ating rasyonal at panlipunang kalikasan. Ito ang nagpapalakas sa ating karakter at nagpapatatag sa atin laban sa mga pagkadismaya. Mayroon ding inilatag si Seneca na isang napaka-interesanting argumento kung bakit talagang kapaki-pakinabang ang pagtulong. Sabi niya, kapag tumutulong tayo, nagtatayo tayo ng isang network
or ugnayan ng kabutihang loob sa ating paligid. Ngayon, ikaw ang tumulong. Bukas, baka ikaw naman ang tulungan. Pero kahit pa maging walang utang na loob ang taong tinulungan mo, ang mismong paggawa ng kabutihan ay nagbigay na sa iyo ng benepisyo. Gumaling ka bilang tao dahil ipinakita mo ang iyong bertud. Higit pa rito, nagbigay ka ng magandang halimbawa sa iba. Ang iyong ginawa ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba na gumawa rin ng kabutihan at ang alon ng kabaitan na ito ay kakalat pa. Sa ganoong paraan, sa pagtulong mo sa isang tao, nag-aambag ka sa pagpapabuti ng pangkalahatang kalagayan ng lipunan. Ginagawa mong mas ligtas, mas mabait, at mas mapagkakatiwalaan ang mundo sa iyong paligid. At aminin na natin, mas masarap at mas mapayapa ang mabuhay sa ganoong uri ng mundo. Ibig sabihin, ang bawat pagtulong ay isang pamumuhunan sa lipunan na gusto nating tirhan. Ito ang pinakapraktikal at pinakamahusay na paraan ng pangangalaga sa sarili. Nakakatuwa at kapansin-pansin na ang mga pilosopong Stoic ay hindi nagtutulak ng walang awang paglilimos o pagtulong na nauuwi sa labis na pagkaubos ng sarili. Para sa kanila, ang katarungan ay kaakibat ng karunungan. Kailangang maging makatwiran ang pagtulong. Bago magbigay ng tulong, kailangan munang suriin ng isang stoic ang sitwasyon. Talaga bang may matinding pangangailangan ng taong ito? Hindi kaya magdudulot ang tulong ko ng pangmatagalang kapahamakan tulad ng paghikayat sa kanya na maging tamad? At ano ang pinakamainam na paraan ng pagtulong sa ilalim ng mga kondisyong ito? Hindi ito maituturing na pusong bato o malamig na kalkulasyon, kundi isang tunay na pagpapakita ng malasakit. Ang layunin ng tunay na pagtulong ay hindi lang para pagaanin ang agaran niyang pagdurusa, kundi para tulungan siyang maging mas mahusay, mas matatag, at mas mapagkakatiwalaan sa sarili. Minsan, ang pinakamakatarungang pagtulong ay ang pagtanggi. Halimbawa, ang pagtanggi na magpautang ng pera sa isang kaibigan na gagamitin lang ito sa mga masasamang bisyo. Sa ganitong sitwasyon, ang katarungan sa kaibigan ay ang tulungan siyang lampasan ang kanyang problema at hindi ang pagbigyan ito. Pinoprotektahan din ng ganitong pamamaraan ang tumutulong laban sa emotional burnout o pagkaubos ng damdamin at sa mga walang saysay na sakripisyo. Ngunit ano nga ba ang sinabi ni Epicteto, ang pilosopong nagmula sa pagiging alipin hanggang sa maging isa sa pinakaiginagalang na guro noong kanyang panahon? Ang sentro ng kanyang aral ay ang konsepto ng ating mga ginagampanang tungkulin, roles. Itinuro niya na bawat isa sa atin ay may maraming tungkulin sa buhay. Tayo ay anak ng isang tao, magulang, kaibigan, kapitbahay at mamamayan. Ang pangunahing layunin natin ay gampanan ang mga tungkuling ito sa pinakamahusay na paraan. Para kay Epicteto, ang katarungan ay ang walang kapintasang pagpapatupad ng ating mga pananagutan sa lipunan. Kung ikaw ay anak, tungkulin mong igalang ang iyong mga magulang. Kung ikaw ay kaibigan, manatiling tapat. Kung mamamayan ka, kailangan mong sundin ang mga batas at pangalagaan ang kabutihang panlahat. At ito ang susi. Sa pagganap sa mga tungkuling ito, hindi tayo nagbibigay ng pabor sa iba. Bagkus, isinasakatuparan natin ang ating sarili. Kapag kumilos tayo bilang isang mabuting kaibigan, hindi lang natin tinutulungan ang ating kaibigan, tayo mismo ay nagiging mabuting kaibigan. At ito ang bumubuo sa isang marangal at maligayang pamumuhay. Ang kawalang katarungan, pagtataksil at pagpapabaya sa ating tungkulin. Ito, higit sa lahat, ay pagtataksil sa sarili. Ito ay pagtanggi sa mas mabuti at mas mahusay nating bersyon. Sa pamamagitan
Ng pagtulong sa iba sa loob ng balangkas ng ating mga tungkulin, itinatayo natin ang sarili nating matatag at karapat-dapat na pagkatao. Magbigay tayo ng isang simpleng halimbawa. Ipagpalagay nating humingi ng tulong ang kaibigan mo sa paglilipat ng bahay. Mayroon kang pagpipilian. Maaari kang magdahilan at tumanggi. O kaya naman, pumayag ka at tumulong. Mula sa pananaw ni Epictetus, sa pagtulong mo sa kaibigan, ginagampanan mo ang papel mo bilang isang kaibigan. Ang kilos na ito ay naaayon sa kalikasan. Sa proseso, posibleng mapagod ka physically, pero sa moral na aspeto, makakaramdam ka ng kasiyahan. Mapapatibay mo ang inyong pagkakaibigan. Mapapatunayan mo sa sarili mo na isa kang mapagkakatiwalaang tao. Magdudulot ito sa iyo ng panloob na kapayapaan. Ngayon, isipin mo naman na tumanggi ka at nagsinungaling. Siguro nakatipid ka ng ilang oras. Pero ano ang kapalit? Malamang makakaramdam ka ng kagat ng konsensya. Hihina ang inyong samahan. Sumalungat ka sa iyong papel. Ang panloob na pagkakasalungat na ito, ayon sa mga Stoic, ang siyang pinagmumulan ng kawalan ng kaligayahan. Kung kaya, ang pagtulong sa kaibigan sa halimbawang ito ay hindi sakripisyo, kundi isang pagpili pabor sa sariling integridad at pagkakaisa ng isip at kalooban. Ito ang pinakadirektang daan tungo sa paggalang sa sarili. Narating na natin ngayon ang pinakakakaiba at pinakamakapangyarihang konklusyon ng pilosopiyang Stoic tungkol sa katarungan. Maaari itong tawaging makatuwirang pagmamalasakit sa sarili o pagiging altruista para sa iyong sariling kapakanan. Ayon sa mga Stoic, ang pinakamataas na layunin ng bawat tao ay ang makamit ang eudaimonia. Iyon ay ang kalagayan ng masaganang pamumuhay, puno ng kabuluhan at tunay na kaligayahan. At lohikal nilang pinatunayan na ang nag-iisang daan patungo sa layuning ito ay ang pagsasabuhay ng birtud o kabutihan. Dahil likas sa tao ang pagiging panlipunan, imposibleng maging mabuti ang buhay kung walang katarungan at walang paglilingkod sa ikagagaling ng lahat. Kaya naman, ang pinakaepektibo, pinakadiretso, at sa esensya, ang tanging paraan upang makamit ang personal na kaligayahan ay ang tumulong sa kapwa at maging makatarungan. Anumang pagtatangkang bumuo ng sarili mong kaligayahan batay sa paghihirap ng iba, sa kawalang bahala o sa labis na pagiging makasarili ay tiyak na mabibigo. Sumasalungat ito sa ating fundamental na kalikasan at siguradong hahantong lang sa kaguluhan ng ating kalooban. Kung gayon, ang pag-aalaga sa kapwa ay hindi kabaligtaran ng pag-aalaga sa sarili. Sa halip, ito ang pinakamataas at pinakamatalinong forma ng pangangalaga sa sarili. Linawin muna natin ang isang maling akala. Madalas, sabihin na ang mga Stoic daw ay nagtuturo na maging manhid at pigilan ang lahat ng damdamin. Pero mali ito. Lubhang mali. Hindi nila ipinapigil, kundi ipinaaanalisa ang ating mga emosyon. Ang layunin ay huwag hayaan ang mga damdaming hindi makatwiran, tulad ng galit, inggit o labis na takot na kumontrol sa ating pagkilos. Tungkol naman sa mga positibo at prososyal na emosyon, labis itong pinahahalagahan ng mga Stoic. Ang pagmamahal sa sangkatauhan, pakikiramay, at kabutihang loob. Itinuturing nila itong natural na bahagi ng ating pagiging rasyonal. Ayon nga kay Seneca, kung saan may tao, doon dapat may kabutihan. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat nagmumula sa awa o habag na itinuturing ng mga Stoic na isang di makatwirang simbuyo ng damdamin. Bagkus, ito ay dapat nagmumula sa makatwirang pag-unawa at pagkilala sa ating pangkalahatang kalagayan. Tumutulong tayo hindi dahil sa dinadala tayo ng emosyon, kundi dahil ito ang tama at makatwirang gawin. Sa ganitong paraan, nagiging matatag
at mapagkakatiwalaan ang ating pagtulong. Hindi tayo tumutulong kapag may gana lang tayo, kundi sa tuwing hinihingi ito ng ating tungkulin at katarungan. Paano natin isasabuhay ang lahat ng ito sa ating modernong pamumuhay ngayong ika-21 siglo? Ang mga ideya ng mga Stoic ay napakaangkop sa ating panahon. Madalas, ang ating lipunan ay dumaranas ng pagkakawatak-watak, pag-iisa at kawalan ng kabuluhan. Ang stoikong konsepto ng katarungan ay nag-aalok ng matinding panlunas. Magsimula sa maliliit na bagay, isagawa ang oikeiosis sa pang-araw-araw na buhay. Sikapin mong tingnan ang kasamahan sa trabaho na mayroon kayong masamang relasyon, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang miyembro ng inyong pangkat. Subukang magpakita ng tunay na interes sa kahera ng tindahan sa halip na ituring lang sila bilang isang tungkulin o makina. Ang maliliit na pagbabagong ito sa pananaw ay bumabago sa ating panloob na chemistry. Pinabababa nito ang stress mula sa pakikipag-ugnayan sa iba at nagpapataas sa ating pakiramdam ng pagkakaugnay-ugnay. Tandaan na, ang bawat taong nakakasalamuha mo ay may sarili at lihim na labanang pinagdadaanan. Ang pagpapakita ng simpleng paggalang at kabaitan ay isa ng akto ng stoikong katarungan. Ang susunod na hakbang ay ang pagbaling mula sa pag-iisip patungo sa paggawa. Hanapin ang mga pagkakataong tumulong sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi kailangang maging malalaking bagay ito. Halimbawa, ang pagpaupo sa pampublikong sasakyan, pagtulong sa kapitbahay na magbitbit ng pinamili, pagbabahagi ng kaalaman sa nangangailangan, o pagbibigay ng maliit na donasyon sa isang mapagkakatiwalaang samahan. Ang halaga ng mga gawaing ito ay wala sa laki, kundi sa dalas ng iyong paggawa. Ang bawat pagtulong ay nagsasanay sa iyong muscle ng kabutihan. Kapag mas madalas mo itong ginagawa, mas magiging natural na ito sa iyo. Ito ay magiging ugali mula sa pagiging tungkulin at pagkatapos ay magiging pinagmumula ng kaligayahan. Mapapansin mo kung paanong ang atensyon mo ay lilipat mula sa sarili mong maliliit na problema tungo sa isang mas malaking bagay. At ito, ayon sa modernong sikolohiya, ang isa sa pinakatiyak na paraan upang mapataas ang sarili mong kaligayahan at mapawi ang pagkabalisa. Dito, mararamdaman mo na isa kang bahagi ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa sarili mong pagkatao. At panghuli, narito ang pinakamahirap pero pinakamahalagang gawain, ang paglalapat ng katarungang stoic sa gitna ng matinding pagsubok. Kapag ika'y sinaktan, dinaya o hinarap ng matinding kawalang katarungan, ang natural na reaksyon dito ay galit, sama ng loob, at matinding kagustuhang gumanti. Ngunit ang isang stoic, sa sandaling iyon, ay magtatanong sa sarili, paano ako makakatugon ng may kabutihan? Hindi ibig sabihin nito na hahayaan mong yapakan ang iyong pagkatao. Maaaring kailanganin ng katarungan na ipagtanggol ang sarili mong mga hangganan o panagutin ang nanakit sa iyo. Ngunit kailangang gawin ito hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa hangaring ibalik ang kaayusan at marahil tulungan pa ang taong iyon na makita ang kaniyang pagkakamali. Sabi ni Marcus Aurelius, ang pinakamabuting paghihiganti ay ang hindi pagtulad sa iyong kaaway. Sa pagpapanatili ng kalmado at pagiging makatao sa harap ng kawalang katarungan, nakakamit mo ang pinakamalaking tagumpay, ang tagumpay laban sa sarili mong mapanirang damdamin. Pinatutunayan mo na ang iyong panloob na kapayapaan ay hindi idinidikta ng masasamang gawain ng iba. Ito ang magbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan at matibay na kapayapaan. Sa pagtulong sa iyong kaaway na huwag maging mapait,
mas tinutulungan mo ang sarili mo na manatiling isang mabuting tao. Bilang pagtatapos, ang konsepto ng katarungan sa Stoicismo ay nag-aanyaya sa atin na baguhin ng lubusan ang paraan ng ating pagtingin sa mundo at sa ating papel dito. Hinihikayat tayo nitong kumawala sa makitid na balangkas ng ating ego at kilalanin ang sarili bilang bahagi ng isang malawak at magkakaugnay na kabuuan. Sinisira ng pilosopiyang ito ang maling paghihiwalay sa pagitan ng ako at ng iba. Ipinapakita nito na ang interes ng individual at ang interes ng lipunan ay hindi nagkakasalungat, kundi nagtutulungan at nagpupuno sa isa't isa. Sa pagtulong natin sa iba, hindi natin isinasakripisyo ang sarili. Sa katunayan, dito natin natutupad ang ating tunay na kalikasan, nabubuo ang ating karakter, at natatagpuan ang panloob na kapayapaan at kahulugan ng buhay. Hindi lamang ito isang moral na obligasyon. Ito ang pinakapragmatiko at direktang daan patungo sa buhay na inaasam ng bawat isa sa atin. Isang buhay na puno ng katahimikan, kagalakan, at matinding kasiyahan. Ang katarungan sa pananaw ng mga Stoic ay hindi lang isang panlipunang regulasyon. Ito ang susi sa ating personal na pag-unlad at kasaganaan. At ang susi na ito ay bukas para sa bawat isa sa atin dito at ngayon, sa bawat desisyon natin at sa bawat kilos na ating gagawin. Kaya, buuin na natin ang lahat. Nakita natin na ang katarungan para sa mga Stoics ay hindi lang simpleng koleksyon ng mga batas, kundi ang mismong pundasyon ng kaayusan ng universo at ng kaluluwa ng tao. Sa ideya ng oikeiosis, ipinakita nila na likas sa atin na palawakin ang ating malasakit mula sa sarili natin hanggang sa buong sangkatauhan. Sa konsepto naman ng cosmopolis, itinuro nila na ituring natin ang sarili bilang mamamayan ng iisang mundo na ang kapakanan ng isa ay konektado sa kapakanan ng lahat. Ang mga dakilang Stoics, sina Marcus Aurelius, Seneca at Epictetus, ay pinatunayan sa sarili nilang buhay na ang paglilingkod sa iba ay hindi nagpapababa, bagkus ay nagpaparangal sa atin. At ito ang pinakamahalaga at baka nakakagulat pa. Ang pagtulong sa iba ay ang pinakamatalino at pinakaepektibong paraan ng pagtulong sa sarili. Bawat gawa ng kabutihan at katarungan ay isang hakbang tungo sa ating sariling kapayapaan ng isip, sa buhay na may harmonia sa kalikasan at rason, tungo sa eudaimonia na itinuturing nilang pinakamataas na kabutihan. Kaya, sa susunod na magkaroon ka ng pagkakataong tumulong sa iba, tandaan mo ito, hindi lang para sa kanila ang ginagawa mo. Ginagawa mo rin ito para sa sarili mo. Namumuhunan ka sa isang mas mabuting mundo at sa mas magandang bersyon ng iyong sarili. Maraming salamat sa panunood mo ng video na ito hanggang sa huli. Kung tumimo sa puso mo ang mga ideya ng Stoics, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at mag-like para mas maraming makakita sa video na ito. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Anong maliit na tulong ang nagawa mo kamakailan na hindi mo inaasahang nagbigay din ng kaligayahan sa iyo? Ibahagi ang iyong kwento sa comments at magbigay inspirasyon tayo sa isa't isa.